Ito na nga po at nag-aayos na ako sa activity namin para sa kitchen. At pinaayos ko po dyan ang aking apron sa aking pinsan. Aking kaklase ay pilit akong ginugulo. At itinuro ko sa kanya ang aking cellphone habang pinipilit niya sa mukha ko ang camera niya. Ito na nga po ay nakapag-prepare na ako para sa sarili ko sa aming pagpasok sa kitchen. Ito na nga po ay nakapasok na ako sa hot kitchen. Ang daming kamay diyan na paabot dito, paabot doon. Ako nga ay natatawa lang sa mga kagrupo ko. Ito na nga po ay nagagayat na ako ng sibuyas habang ang kaklase ko ay naggagayat ng kamatis. Alam niyo po ba yung nagagayat ng kamatis na yun ang pinakamaganda sa buong section namin? Yung ginayat kong sibuyas ay nilagay ko sa isang plato. At tinulungan ko na dyan maggayat ng kamatis ng aking kaklase kasi ang bagal niyang kumilos. Ito na nga yung nilagyan na ng kaklase ko ng salt and pepper ang chicken breast. Yung naglalagay ng salt and pepper diyan ay sobrang ganda. At ito namang kaklase ko na nagagayat ng sibuyas ay umiiyak na. Nag-break na ba kayo? Si Jayma. Naiiyak ka, mama? Opo. At nagbiyak na ako dyan ng itlog. Alam niyo ba na pagkakatagalan ng video ito, ngayon ko lang i-upload at i-edit. At patuloy po akong gumagawa diyan at ang habang mga klase ko ay walang ginagawa at naglagay na ako ng breadcrumbs diyan. At sinunod ka na rin ang parmesan cheese. Tapos ang mga klase ko ay nagdadaldalan lang sa likod ko habang ako ay nagagawa dito para sa aming activity. At nilamas na dyan ni Mark ang chicken breast. Pagkatapos niyang magayat ang sibuyas ay bawang naman ang sinunod niyang gayatin. Buti nga at natapos na ang daldalan ng mga klase ko sa likod ko kaya tumulong na sila sa paggagayat sa pag-aayos ng mga gamit na gagamitin namin sa pagluto. At nilagyan ko na ng parmesan cheese ang breadcrumbs. Pagkatapos naman ay dinagyan ko ng pamintang durog-durog. Pagkatapos naman ay naglagay ako ng cornstarch sa lalagyanan. Ito nga po ay babatiin na natin ang itlog para sa chicken breast. Pagkatapos niyan ay nagpainit na ako ng kawali. Pagkatapos niyan ay patuloy ako nagpapanggap na gumawa dito sa aming kitchen. At kukunin muna natin ang chicken breast at ilalagay natin sa cornstarch at ilalagay natin siya sa itlog. Pagkatapos natin ilagay sa itlog ay ilalagay natin siya sa breadcrumb para pag pinirito ay crispy at para malutong. Tignan niyo po ba naman si Joby yung kaklase ko ay patuloy akong ginagaslaw. Ito nga po ay gumagawa na tayo ng tomato sauce. Ang una natin gagawin ay magigisa muna tayo ng bawang at sibuyas. Ito nga po pala yung sinasabi kong maganda sa buong section namin ay ang naghahalo at nagpapanggap diyan na magaling siya magluto. Dito nga po ay maglalagay na tayo ng kamatis dito sa pinirito nating bawang. Pagkatapos natin maglagay ng kamatis ay halo-haluin natin to. At patuloy ako nagpapanggap diyan para makapag-ID ako sa aking Facebook. Okay. Pagkatapos niyan ay magpapainit tayo ng mantika diyan para sa pagprito natin sa chicken breast. Lahat mo. Lahat niya. Sinabi ko ba hindi? Ito na nga po ay dadalhin ko na yung chicken breast sa pinainit naming mantika sa may kawali. Dito nga po ay kabado na ako sa paglagay ng chicken breast dito sa mainit na mantika. At sa sobrang excited namin ay hindi pa pala mainit yung mantika. Ito nga pong kaklase ko na pinakamaganda dito sa buong section namin ay nagpapanggap na diyan at ilalagay niya dyan sa mainit na mantika at ibinigay niya na sa akin ang pagpiprito diyan dahil napapagod na daw siya. Dapat pala yung ginawa namin ay sobrang init na ng mantika. Ito nga po ay nag-golden brown na ang chicken breast na pinrito namin kanina. At ito nga po ay iaahon na natin siya sa kahirapan. At nakapagluto na tayo diyan ng tomato sauce para sa ating chicken breast at i-present natin kay ma'am. Pagkatapos namin makapagluto ng tomato sauce ay nilagay ko naman to sa isang lalagyanan. Dito nga ay tinuturuan na ako ng professor namin sa tamang paggamit ng oven. Dahil delikado ang paggamit ng oven. Dahil may air gas sa loob ng oven.
Kung hindi mo susundin ang tamang proseso ng paggamit ng oven at baka may mangyari pa sa iyong masama. Dito nga ay masisindihan ko na yung oven. Tapos, sarap. Dito nga ay nilalagyan ko na ng tomato sauce yung chicken breast. At pagkatapos naman ay ilalagyan natin ng parmesan cheese. Okay na yan. Tignan nyo naman ako diyan ay nagtatakaw na ako. Pagkatapos natin lagyan ng parmesan cheese at tomato sauce ay ilalagay natin siya sa isang lalagyanan. At pagkatapos ay ilalagay naman natin siya sa oven. At ito nga ilalagay ko na siya sa oven at hindi ko na napakita sa inyo kung paano ko siya nilagay. Ito na nga po yung finished product namin at ang dami naming kalat diyan. Dito na po nagtatapos ang aking vlog kaya paalam. Bye! Tara, pag